Tara, samahan mo kami sa pag-akyat sa bundok Arayat. Marami kaming mga ginawa activities. At 5:30 na nga dyan nung umakyat kami. Yung mga kasama ko nga pala, ang aking mother-in-law, father-in-law, sister-in-law, and brother-in-law. At syempre ang aking asawa. Napakatahimik nga ng lugar at maririnig mo lang talaga yung mga ibon, yung kuliglig. Ayan, nakarating na nga kami dyan, dun sa unang station namin. Ang ganda. So, dito na kami. Ganda doon, no? Nakakamangha talaga. Yan ang aking asawa. Yan ang bundok Arayat. Nakaka-enjoy nga yung paglalakad. Hindi ko naranasan ulit yung lakas. Nakapag-move forward. Yan, buti may daanan. At dahil nga kami naiwan para magpicture doon sa magandang spot, tinintay muna kami na aking tatay, nanay at ate. Ganda nga talaga ng tanawin. At finally, nandito na kami sa kubo ng aking in-laws. In an hour, nakarating na rin kami finally. At syempre, una dyan ang pagsaing, ginamit lang namin yung mga kahoy sa paligid. At nilinis nga namin yung area na yan para paglagyan ng mat. Yun naman yung pangkape. At niluto na nga din yung mga mani. Yan, ang bilis lang ng pagluluto. Umupo nga muna kami ni Mr. dyan para makapagpahinga. At syempre, magkape tayo. Ang sarap nga nitong Maxim, ngayon ko lang ito natikman. At syempre, sa bundok ni maiiwasan to. At nagmungkal nga kami dyan ng gabi. Alam nyo, nag-enjoy talaga ako at first time ko to. Na-amaze ako kung paano hina-harvest yung gabi. At ang dami nga naming na-harvest. Tingnan nyo. At para sa ulam, nagluto nga kami dyan ng fried chicken. Naglinis din sila dyan ng paligid. At kumuha din kami ng mga kasoy. Umakyat pa si tatay dyan. At pinainit na nga itong dahon ng saging para sa aming budal fight. Gumagawa naman ng paraan dyan ng aking brother-in-law para ihawin namin yung liempo. Ang galing nga kasi branches lang yun ng buko pero pwede palang pang ihaw. Kailangan lang talaga maging mapamaraan ka kapag nasa bundok. Pagkatapos ng ilang minuto ay handa na ang liempo at hinati-hati ko nga dyan. Yan, tinry nga namin at masarap daw, sabi ni Mister. May mga nakita rin kaming kaimito. Yan pala yung mga na-harvest naming kasoy, ganyan palang niluluto. Tapos kapag binalatan, tsaran, meron ka ng cashew nut. Ang galing. Kumuha nga sila ng mga sili para sa sausawan. At yan yung aming mga pagkain. Lunchtime. Nag-enjoy nga talaga ako dyan sa pagkain. Ang sarap ng feeling na nasa bundok ka. Parang ang bagal ng oras. Kaya ang dami mo nang pwedeng gawin. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa bagong experience na naman na ito at na-witness ko na naman yung nakakamanghang creation niya. At pagkatapos nga naming kumain ay nagpahinga muna kami dyan. Hindi ko na nga nakuhanan yung iba dyan. Salamat sa pagsama sa amin sa pag-akyat sa bundok Arayat.